Pagkagising ni Rafael ay kagad pumasok sa isip nito ang dalaga. Napabalikwas ito ng bangon upang puntahan sa kanilang kwarto si Rosinda. Subalit ganon na lamang ang panlulumo nito. Nang makitang wala na ang dalaga roon, sinilip pa nito sa aparador ang mga gamit niya. Subalit wala na rin iyon. Hindi mapigilan ni Rafael na masuntok ang dingding sa galit. Subalit hindi niya alam kung saan ba siya galit. Kung sa sarili ba nito o sa dalaga. Subalit isa lang ang napagtanto ng binata. Hindi nito kaya magalit kay Rosinda sa kabila ng paglisan niya sa puder nito. Samantalang napatigil si Rosinda nang makita ang nakapaskil na karatula sa labas ng isang maliit na gusali. Wanted helper. Iyon ang nakasulat doon. Kaya naglakas loob siyang pumasok upang mag-apply. Naku ineng, tagahugas ng pinggan ang hinahanap namin. Buti sana kung waitress dahil pwedeng-pwede ka. Sagot ng may-aring babae. Hindi ho, sanay po ako sa kahit anong trabaho. Kaya simpleng bagay lang po ang paghuhugas ng pinggan. Nagabundok na hugasin iyon ineng. Kaya lalaki ang hanap namin. Subukan niyo lang po ako ate. Hindi ho kayo magsisisi kapag kinuha niyo po ako. Dahil sa pangungumbinsi niya ay napilitan na rin ang may-ari na i-hire siya. Stay in iyon. Kaya hindi na siya mahihirapan pa na maghanap ng matutuluyan. Habang nagtatrabaho ay hindi maiwasang biglang papasok sa kanyang isipan ang imahe ng binatang aswang. Isang milyonaryo at gwapong lalaki na may mabait na kalooban. Yun nga lang, ay isa itong aswang. Napalalim masyado ang kanyang pag-iisip. Lalo pa't sumagin na rin sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang ama. At sa iniwang yaman nito para sa kanya. Naitanong niya sa kanyang sarili kung aswang din ba ang kanyang ama. At kung aswang ito, nananalaytay ba sa kanyang dugo ang pagiging aswang ng ama niya. Maari din kaya siyang maging aswang. Pero 21 anyos na siya. Madalas siyang marinig ay kapag edad 18 ay doon lamang lalabas ang katauhan ng pagiging aswang ng isang tao na may lahing ganon. Sa edad na iyon ay nabubuhay ang dugong halimaw sa katauhan nito. Kaya malamang ay ligtas siya sa pagiging lahing aswang. Hoy, bakit ang lalim ng iniisip mo? Tignan mo, kanina ka pa. Ilang paraso pa lang ng plato ang nahuhugasan mo. Mamaya lagot ka kay ate. Pukaw sa kanya ng binatang si Eman. Kapatid ito ng kanyang boss na may-ari ng karenderya. At kanina lang niya nakilala nang makasama niya itong mag-almusal. Pinasabay kasi siya ng Ate Miles nito sa pagkain ng almusal. Para daw dire-diretso ng trabaho. Pasensya na Eman. Ayos lang yan. Ganyan talaga kapag unang beses mahiwalay sa pamilya. Nakakalungkot. Wika nito. Akala nito ay homesick lamang siya. Napangiti lang siya sabay tango at binilisan na ang kilos. Umalis na rin si Eman dahil ito ang cashier sa loob. Buong maghapon na nilibang ni Rosinda ang sarili sa trabaho. Hanggang sa tuluyan ang nawala sa isip niya si Rafael. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting naging malapit sa isa't isa sina Eman at Rosinda. Nung una ay hindi ito pinansin ng kanyang boss na si Ate Miles. Mabait din naman si Eman at gwapo. Masayang kausap. Kaya mas lalo tuloy na palapit si Rosinda dito. Rosinda, nagpaalam ako kay Ate Miles na mamasyal tayo at magsimba sa susunod na linggo. Sarado at pahinga naman natin tuwing araw ng linggo kaya gusto kong gumala. Magsimba kasama ka sa susunod na linggo. Wika ni Eman. Wala pa akong masyadong ipon Eman. Baka mahal ang mga bilihin sa labas. Nahihiyang pahayag niya. Ano ka ba? Hindi naman tayo mamimili. Magsisimba lang tayo at kakain sa fast food. At dahil ako ang nagyaya, syempre, libre ko iyon.
Talaga? Oo naman, kaya pumayag ka na. Masayang tumangaw si Rosinda. Sabik na rin siyang makita ang lungsod dahil alam niyang iba ang mga tanawin dito kaysa sa probinsya. Mabilis na sumapit ang araw. Tuwang-tuwa si Rosinda nang makita ang napakagandang parke ng lungsod. Napakaraming tao at siksikan. Samot-saring mga bilihin ang makikita sa bawat gilid ng parke. Kalalabas lamang nila sa simbahan at diretso na sila sa pag-iikot sa parke. Dahil pagkatapos nilang mag-ikot doon, ay diretso na sila sa isang fast food. Nagtatawanan pa sila habang pupunta sa gusali ng fast food nang may biglang dumaan na kotse sa kanilang gilid. Tila ramdam ni Rosinda na may nakatitig sa kanya at iyon ay ang nagmamaneho ng kotse. Hindi siya nagkamali dahil pagkatingin niya sa driver's seat ay saktong nagtama ang kanilang mga mata ni Rafael. Hindi niya mawari pero tila may pait sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Bigla nitong pinaharurot palayo ang sasakyan nito at saktong napatanong si Eman nang may pagtataka. Bakit parang galit sa iyo ang lalaking iyon? Kilala mo ba yon? Tanong ni Eman. Hindi. Wala. Parang may kamukha lang. Biglang sagot niya. Nilalamon siya ng konsyensya dahil sa pagtanggi niya sa binata. Matapos siyang iligtas nito ng ilang beses mula sa kapahamakan at kamatayan. Subalit gusto na niyang kalimutan ang binata at ang katauhan nito. At ang isinawalat nitong sekreto tungkol sa kanyang pagkatao. Sanay na siya sa hirap kaya hindi niya kailangan ang natuklasan nitong pamana ng kanyang ama. Lalo na at iyon lang din ang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Bakit ka nakatulala, Rian? Wala na ang kotse. At saka gutom na ako kanina pa. Wala ka bang balak pumasok sa kainan? Pasyensya na, Eman. Halika na. Ang totoo ay kanina pa din ako nagugutom. Sagot niya, sabay hila ng kamay ni Eman. Hindi na mawaglit ang mukha ni Rafael sa kanyang isipan. Tila ba ay nakapaskil na ito sa kanyang memorya. Patawad, Rafael. Sambit niya sa kanyang isipan. Sa isip niya ay kaya siguro hindi nawala sa kanyang isip ang binata dahil nakukonsyensya siya dito. Hanggang sa matapos na silang kumain, ay nananatili siyang tahimik at tila ba matamblay na siyang nahahalata na rin ng binatang si Eman kanina pa. Alam mo, aminin mo na. Kasintahan mo ang lalaking iyon. Ayaw mo lang aminin. Pangungulit ng binata. Ano ba, Eman? Ang yaman ng taong iyon. Kaya paano magkakagusto sa akin yun? Halika na, umuwi na tayo. Pagod na ako. Tanging sagot niya. Nakabuntot lang si Eman hanggang sa makarating sila sa paradahan ng jeep. Subalit hindi na tulad kanina na sobrang saya nilang magkausap. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay tahimik pa rin silang pareho. Dumaan ang ilang araw. Hindi na muling naglandas pa ang kanilang daan. Unti-unti na naman siyang nakalimot at muli ay si Emma na naman ang kanyang kasakasama at kausap lagi. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at tuluyan ng nagkamabutihan silang dalawa. Ang akala ni Rosinda ay wala siyang magiging problema kapag naging nobyo na niya ang binata dahil mabait naman ito at ramdam din niya na totoong minahal siya nito. Ngunit hindi niya sukat akalaing ang Ate Miles pala nito ang magiging sagabal at hadlang sa kanilang bubuuing relasyon at pangarap na magkasama. Ate Miles, pinatawag mo raw kami ni Rosinda? Tanong ni Eman sa kapatid habang hawak ang kamay ni Rosinda. Mismo, ano yang may pahawak-hawak ka pa ng kamay sa babaeng iyan? Kung gano'n ay totoo ang nababalitaan ko na may relasyon na kayong dalawa. Asik na tanong nito. Oo ate, wala namang masama dahil pareho naman kaming single, di ba? Katulad sa mga nakikinig ngayon, single din. Sagot ni Eman
Aba Eman, mahiya ka naman sa mga kaibigan mo. Pinapaaral kita ng pagiging engineer, hindi para makikipagrelasyon sa isang tagahugas pinggan lang. Tanga ka ba? Ipapahiya mo ako sa aking mga kaibigan? Masakit na sampal iyon para kay Rosinda. Ang harap-harapang alipustahin ng mismong kapatid ng kanyang naging nobyo na hindi naman ganoon kayaman. Nakatikim lang ng konting biyaya ay nawala na ang mga paa nito sa lupa. Masakit iyon para kay Rosinda. Ngunit saktong pananahimik lamang ang kanyang ginawa bilang respeto sa kapatid ng lalaking pinili niyang maging kasintahan. Hinintay niyang ipagtanggol siya ng kanyang nobyo. Subalit walang lumabas na salita sa mga bibig nito. Mamili ka, Eman. Ang magtapos ng pag-aaral at magkaroon ng nobyang mapera? O patitigilin na lamang kita sa pag-aaral at sumama ka na lang sa babaeng ito? Tanong pa nito na ikinagulat na Rosinda. Ate, huwag naman ganito, reklamo ni Eman. Ikaw, Rosinda, magligpit ka na ng mga gamit mo dahil hindi na kita kailangan sa negosyo ko. Ikaw ang mahala sa aking negosyo. Bulyaw pa nito. Ate Miles, wag po. Wala akong matitirhan at pagtatrabahuan. Pagmamakaawa niya. Wala akong pakialam. Problema mo yan. At saka ikaw, Eman, pwede kang sumama sa kanya para maging palaboy ka sa kalye. Sakaling gusto mo siyang piliin, makakaalis na kayo sa harap ko. Pagtataboy nito sa kanila. Mabilis siyang humakbang palabas. Inasahan niyang susunod sa kanya si Eman, ngunit hindi niya matagpuan kahit anino nito. Hanggang sa matapos na niyang mailigpit ang kanyang mga gamit at tahimik na lumabas. Naghintay pa siya ng ilang minuto sa labas. Sa pag-aakalang lalabas si Eman para kausapin, o di kaya ay damayan siya sa kanyang pag-iisa. Subalit magtatakip silim na, walang Eman na lumabas. Laglag ang kanyang mga balikat habang naglalakad ng walang direksyon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Pero bahala na. Umiiyak na rin siya dahil sa kanyang sitwasyon. Awang-awa siya sa kanyang sarili dahil sa dami ng kanyang mga pinagdadaanan. Akala ko pa naman ay maintindihan kami ni Ate Miles dahil galing din naman siya sa mahirap. Laking probinsya ang tagapag-asawa lang na may kaya sa lungsod. Subalit bakit ganoon? Kung sino pa itong mga taong pinaangat lang ng kaunti sa buhay, sila pa yung ang lakas mangalipusta sa mga mahihirap. Mabuti pa yung mga tunay na mayaman at milyonaryo, may puso at malasakit sa mga mahihirap. Mahabang litanya niya habang naglalakad ng walang direksyon. Dalawang lalaki ang kanyang nakasalubong at tila ba masama ang tingin sa kanya. Nakangisi pa ang mga itong nakatingin sa kanya. Hanggang sa hinahagod na siya ng tingin ng isang lalaki mula ulo hanggang paa. Manyak! Bulyaw niya kaya napahalakhak ng todo ang mga ito. Kuha mo, magandang binibini. Mukhang wala kang mauuyan ha. Sumama ka na lang sa amin. Siguradong busog ka na. Liligaya ka pa kasama kami. Nakangising wika ng isa. Hindi ako sasama sa inyo. Mukha niyo palang nakakadiri na. Buong tapang niyang sagot nito. Abay, matapang. Bakit? Sino sa tingin mong tutulong sa iyo? Sakaling babuyan ka namin dito. Bigla siyang nakaramdam ng takot nang marinig yon. Inikot niya ang kanyang tingin sa paligid. Walang katao-tao at puno ng talahib ang parting iyon. Wala siyang maisip na paraan kundi ang tumakbo. Ngunit nahalata iyon ng dalawa. Kaya mabilis siyang hinawakan ng dalawa. Hindi siya makakaalis kaya nagsisigaw na siya sabay hingi ng tulong. Subalit, umalakhak lamang ang dalawa.
Alam mo bang marami na kaming napatay sa parting ito? Maraming motorsiklo ang dumadaan dito. Ngunit syempre, takot sila sa amin. Kaya walang tumutulong. Kaya asahan mo ng pagkatapos ng gabing ito, matatagpuan ka rin ng mga kaanak mo. Sa telebisyon nga lang at wala ng buhay. Lita niya ng isa sabay halakak. Mas lalo siyang kinilabutan. Nang punitin ng isang lalaki ang kanyang blusa ay napatili siya sa takot. Lumantad sa mga itong malulusog niyang dibdib dahilan para mapaiyak siya sa takot. Sinimulang dilaan ng isang lalaki ang kanyang leeg, kaya mas lalo siyang nanginginig sa takot. "Tulong!" Sigaw ulit niya, subalit patuloy lang ang lalaki sa ginagawa nitong pagmulisya sa kanya. Natigil lang siya sa pagsisigaw nang biglang may bumagsak mula sa taas. Naramdaman na lamang niya ang pagkawala ng lalaking nakadikit sa kanyang leeg. Bumagsak ito sa kalsada matapos hablutin ng nilalang mula sa taas. Maging ang isa pang kasama nito ay tumalsik sa talahiban nang sinipa iyon ng napakalakas ng nilalang. "Walang pwedeng gagalaw sa kanya. Patay kayo sa akin!" Galit na sigaw ng nilalang na pamilyar kay Rosinda. Alam niyang si Rafael iyon. Naluluha siya sa galak dahil sa pangatlong beses ay muli na naman itong nailigtas ang kanyang buhay mula sa kapahamakan. Ang nilalang ng dilim na siyang tinalikuran niya dahil nakakadiri ay siyang nilalang na laging nagliligtas sa kanyang buhay. Kitang-kita niya sa mukha nito ang galit sa dalawang lalaking nais gumahasa sa kanya. Isa-isa nitong sinugod ang mga iyon. Gamit ang mahabang kuko ay walang pag-alinlangan nitong winasak ang dibdib ng isang lalaki. Kitang-kita ni Rosinda ang pagdukot nito sa sariwa at kumikibot pang puso ng lalaki. Napatakip pa siya ng bibig ng walang pag-alinlangang lamunin ni Rafael ang buong pusong iyon sa kanyang mismong harapan. Kita rin iyon ng lalaking tumilapon sa talahiban, kaya binalak nitong tumakas. Ngunit ilang segundo lang at isang hakbang pa lang nito ay nasa harapan na nito si Rafael. Ganun na lang ang gulat at pagkabigla nito. Maging si Rosinda ay nagulat din sa biglang tila pag-teleport ng binata. Isang kisap mata lang niya ay nasa harapan na ito ng lalaking nais tumakas sa kamay ng halimaw na si Rafael. "Huwag! Parang awa mo na!" Pagmamakaawa ng lalaki. "Maawa? Bakit? Naawa ba kayo sa babaeng nais niyong wasakin ang kinabukasan?" Galit na tanong ni Rafael. Yung kasama ko lang ang may pakana. Hindi ako." "Kitang-kita ko kung paano mo punitin ang kanyang damit. Ngayon, magmamalinis ka." Nanginginig ang lalaki dahil alam nitong wala na itong kawala pa sa kamay ng halimaw. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rafael. Kung ano ang ginawa nito sa unang lalaki ay ganoon din ang ginawa nito sa pangalawa. Hindi na nakahuma si Rosinda sa trauma na kanyang dinanas. Napayakap na lamang siya ng kanyang tuhod. Pakaramdam niya ay wala siyang lakas at nanginginig pa ang kanyang tuhod at mga kamay. Ano bang kapalaran meron siya? At lagi na lang niyang kinakarap ang maraming trauma. Naramdaman na lamang niyang pagyakap sa kanya ng isang nilalang at bigla hindi na siya nakasahid sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti nang nilalaman ng dilim ang kanyang katinuan. Tuluyan na ring bumagsak ang kanyang katawan sa balikat na iyon na alam niyang kay Rafael. At alam din niyang ligtas pa rin siya sa mga bisig na iyon. Kinabukasan na nang magising siya sa isang pamilyar at malambot na kama. Ito pa rin ang kwarto na dati ay inilaan ni Rafael sa kanya. Nilamon ng hiya at konsyensya ang kanyang buong pagkatao matapos maalala ang lahat ng kabutihan sa kanya ng binata. Sa kabila ng lahat ay naging mabuti at mabait pa rin ito sa kanya. Dapat nga ay kamuhian na siya nito. "Gising ka na pala?" Tanong ng baritonong boses kasabay ng pagpihit nito ng seradora
Napatitig lang siya sa paresko at gwapong mukha ng binata. Sino mag-aakala na ang maamo at napakagwapong mukha na iyon ay nagiging halimaw sa gabi? Ay, bitin pa rin. Damihan niyo kasi yung comment na, ay, bitin pa rin. Ano, isunod ba natin agad ang part 5? Comment down below.